Makakausap natin si Ginoong Reginald Velasco, House Secretary General. Secretary General Velasco, sir, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN Manila DZXL News 558. Magandang umaga po, Anjo, at ang inyong mga nakikinig. Opo, okay. Ngayon po, mayroon na pong naihain, no? Diyan po sa Kamara impeachment complaint. Sir, ano po ang magiging proseso po nito ngayon, sir? Kahapon ay formal lang inihain po. Yan naman po pag-aaralan ng legal staff namin, ano? Kung nagko-comply po yan sa mga requirements namin to constitute as a verified complaint. Opo. No? Kasi hindi naman pwedeng pagka-file nila automatic i-refer namin agad si case speaker. No? Mm-hmm. Pero after the quick study, kung ito ay talagang verified complaint, no, ng especially pag na-endorse na po ito ng member na House Representatives, yan po i-refer namin kay Speaker. Okay. No? Pagka-refer po namin kay Speaker po, the Speaker has maximum of 10 sessions. No? Malaking bagay po itong nabagay itong session date. No? Ibig pong sabihin, ito pong session na this a regular session ng House of Representatives. No? Opo. Kunyari po, ngayon pong buwan ng December, bali as of today, no, we have only 8 remaining session days. All right. So medyo kapusto talaga yung panahon, compliance dito sa maximum of 10 session days. So yan po ay pag-uusapan naman ng House leadership kung ano po yung gagawin dyan, no? Tapos po, pagkatapos ni Speaker, opo, i-refer niya po yun within 3 session days, no? Sa Committee on Justice. Mm-hmm. So after pag-usapan, aprobahan po sa plenaryo, no? I-refer po yan sa Committee on Justice for their study kung talagang may laman itong impeachment complaint na ito, no, na pinail kahapon ng grupo led by former Senator Laila De Lima. Opo. So, opo, go ahead po. At ang Committee on Justice po has maximum period of 60 session days, no, para pag-aralan at mag-recommend, no, sa plenary kung ano ang action na narapat, no. Opo. So mukhang sa tingin ko kulang talaga sa panahon at oras at araw dahil ilang araw na lang ay 2025 na po. So malamang uusa dito next year. Opo. At next year na ito. Hindi rin po natin alam, no? Hindi naman natin masasabi yung mga House members kung ano ang kanilang sentimiento ngayon. Opo. No? Kung talagang merong clamor, no, among the House members na bisan proseso. Ito lang po naman ay maximum period. Okay. Nakasaad kasi, opo, go ahead po. Yes, Sec Jen? Yes. Opo, okay.
ito lang po ay batay lang ito sa proseso, no? May mga prescriptive period, ika nga. Prescribed period kung saan ay uusad ang impeachment. Nakalagay din sa ating rules of procedure ng impeachment, isang beses lang pwedeng sampahan ng impeachment complaint ng isang impeachable officer. Tama ho ba, sir? So kung ito'y uusad this year, mag-apply yan next year. Hindi po. Ibig sabihin yan, within the same year of the Congress, no? Opo. Ngayon, 19th Congress, limited na lang po yung time ng session days eh. Oho. Kasi po kung maalala nyo, calendar days namin po, babalik kami ng January 13. Oho. Less than 1 month po mag-e-end na po yung session. At i-convene po ang session mga June na po after the elections. And that's what we call the lame duck session. No? Yun na nga, opo. Malapit na kasing eleksyon eh. Oo. Opo. February po kasi, 7. I think February 11 yata. 11. Campaign period. National campaign, no? Ng mga senator and party list candidates. Yun na nga, opo. So, limitado din ang kanilang galaw. Opo. At karamihan po naman ng local officials po, including congressional candidates. Aha. Siyempre po, naghahanda na rin yan by Opo. February 7 to launch their local campaign, no? Which will begin sometime in March. They have 5 days to campaign. At pagbalik po naman ng remaining session itong 19th Congress, mga 1 buwan lang po yun or less eh. Tapos adjourn na po for good. So 20th Congress na po will be coming right after the SONA, no? Of the President last Monday of July. Opo. Usually ba, pag nasa Committee on Justice na ito, SecGen, aabot ba na 50 session days talaga yung review nila before taking action? Hindi po, hindi. Yun po lang ang maximum period na prescribe ng aming mga rules. Okay. Na kailan within 60 session days po, ano? Hindi 60 days lang. Ibig sabihin yan, kung may session araw-araw, yun po ang bilang. No? For next year, ilang session ang naiiwan, sir? Dahil binibilang natin dito, yung pag-refer ng impeachment complaint sa Speaker of the House, which is 8 days na ba session, 10 session days, then itatransmit yan sa Committee on Justice for 50, maximum 50 session days. Ilang session days na lang po ang maiwan before February 11 next year sa tawag dito. Official ito campaign period na mga tatakbo pong mga opisyal tatakbo no ng mga magiging halal na opisyal ng bansa. Bali, kung may yung regular session, January 13 to February 7, siguro yan, mga lang po yan, 9 session days, 9 to 12 session days. Sa tingin nyo ba, kakayanin ito bago po ang campaign period, uusad itong impeachment? Mahirap po sabihin. Mahirap, no? Opo. Ito po yan sa number 1. Opo. Yung verified complaint kung may laman talaga, no? Oho. Dalawa po kasi ang basis eh. Okay. To be compliant with the form and then substance po. Okay. Ang mag-declare po niyan yung Committee on Justice. Pag napag-alaman nila na may ito'y mayroong nagko-comply, no, sa standard form at yung substance naman, ito po yun
may laman po yung verified complaint, no? But sa amin hong rules kasi, merong shortcut, no? Ano po yun? Pagka nakakuha po ng, kunyari po si Congressman Percy Sendanya, no, na nag-endorse nito, na-convince ang minimum po one-third, no, ng House members. Sa amin bilang po mga 103 congressman po yan. At pinirmahan ang isang resolution at articles of impeachment. Pwede pong aprobahan agad yan sa plenary at i-refer na sa Senado. Okay. Katulad po nung nangyari nung panahon ni Speaker Manny Villar, no? Ang ginawa nila kay dating Pangulong Erap Estrada, nakuha po nila yung one-third, kaya wala na hong pag-aaral, wala na hong hearing sa Committee on Justice. Ganun ba? Magbotohan lang sila. One-third, no? 103 members. Uusad kagad. Okay. Wala na po referral o ganyan. The Speaker can immediately transmit the verified complaint and the articles of impeachment, no, sa Senado. Opo. Mag-apply po kami doon sa one-third required votes, no, ng House members. Mukhang kung sakasakali pong kung babatayin natin yung shortcut na yan, mukhang pasok po siya this year. Opo, pwede. Pwede. Po. Kung makakakumbinsi po si Congressman Sendan, ano? Opo. Pero aming balita naman po, mayroon pang magpapile pang ibang grupo. Opo. Ng complaint, no? Within this week. Paano po yan? Napakarami na pong ministerial duty po ng House Secretary General to accept this. At so isa-isahin yan kung sino ba at ano-ano ba dito ang mga impeachment complaint na may sustansya. Opo, pag-aaralan po. Pag-aaralan pa. Initially, ng legal department namin, at of course, pag-aaralan talaga yan seriously ng Justice Committee. Mm-hmm. So, at yun naman po, kung may suporta ng one-third of the House membership, pwede hong shortcut to eh. Sino po mag-endorse po nun? Yung shortcut na sinasabi niyo proseso na magbobotohan ng one-third House members? Ang mag-i-initiate po niyan si Congressman Percy Sendanya. Si Sendanya pa rin, oo. Akbayan Party List. Na resolution na pag nakakuha siya ng one-third, no, at pinirmahan to ng House members, pwede kong ilagay na kagad sa floor yan, sa plenary, no, at aprobahan. Okay. Kung sakaling ma-impeach, ito po ito ay ano po tayo, kung sakasakali lang, no, na ito yung mangyari, kung, may tanong nga, kung sakaling ma-impeach si VP Sara, sino pong papalit sa kanya? Under our rules po, no, we have a rule on succession, no? Opo. Normally po yan, yung sitting Senate President, no, ang kasunod in terms of line of succession. Pero depende po yan sa Presidente kung sino ang pipiliin sa Senado or sa House of Representatives. So may say pa rin na Presidente? Opo, pwede siyang pumili among the members of Congress, no, both House of Representatives and House of the Senate, no? Okay. Iba ho kasi ito eh. Pagka ang Vice President, ang Presidente po naman ay na-impeach. VP yan, VP, sigurado. Trabaho, na-incapacitated,
Yun, Vice President. Opo. Yun, wala nang proseso yun. Pero sa VP, iba pala, no? Pero sa Oo. BP, ano tayong proseso? Ang presidente po yung mamimili ng... Diskresyon niya. Opo. At yan naman po siguro, iniisip ng ating mga mambabatas noon para may continuity po at partner yung presidente at vice president. Para Okay. isang team na. Oh, all right. Sige po. All right. Batay po doon sa unang impeachment complaint, nasilip nyo ba? Sa tingin nyo ba, parang ito 24 articles of impeachment covering alleged violations, 1987 Constitution, simula pa nung si VP Sara ay mayor pa ng Davao in 2007 up to the time siya po ay na-elect bilang VP in 2022 at nagsilbing secretary ng Department of Education in a concurrent capacity. Opo. Nasilip nyo ba parang may sustansya ito? Meron naman po, pero yun nga, pinag-aaralan po ngayon ng Law Department. Alright. Opo. Pero sa akin tingin, may possibility naman po kasi yun po naman nag-ahin ito hindi naman ordinaryong mga tao. Aha. Leaders po sila ng iba't ibang grupo, no? Like si former Senator Laila De Lima, nung palang panahon po ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Opo. Siya po yung chairman ng Commission on Human Rights. No? At pinag-aralan niya po yung nangyayari noon sa Davao City. Opo. Mayor po yung dating presidente natin, si former President Rodrigo Roa Duterte. Opo. Okay. So, meron po siyang nalalaman ng mga nangyayari sa Davao at of course, naging na-elect pong senadora panahon po ni Duterte mismo, no? At before that, Secretary of Justice. Okay. Panahon po ni Pangulong Noynoy, no? Noynoy Aquino. So, medyo may experience po yan. Kasama niya rin po, marami yung kasama, mga leaders po ng Civil society. Opo. Iba-iba ito. Marami po ito. Opo. Sec Chen, may tanong ko lang. Reaksyon mo lang po dito, no? Na nagsalita kasi ang Pangulong Marcos Jr. Huwag nyo na ituloy yung impeachment. Talaga ba mandato o obligasyon talaga ng Kongreso, kahit na sino pa, ay tutuloy talaga nila itong prosesong ito. Walang makakapigil. Ika nga. Ausek. Wala po kasi karapatan po yan hindi lang ng House of Representatives. Okay. But individual House members. Meron po sila sarili. We are supposedly under the Constitution, 3 branches of government, equal po yan. Wala magdidikta sa kanilang yun, no? In the same way, Congress cannot impose its will on the executive or judiciary kung ayaw ng dalawang branches na. Okay, sige po. Alright, maraming salamat po. House Secretary General Reginald Velasco. Good morning po, sir. Thank you. Maraming salamat po at mabuhay ang inyong mga nakikinig. Good morning! Thank you! Pirada. Tirador ng masa. Aljo Bentijo sa Straight to the Point. Ayan, maliwanag po yun. So, nakita natin yung proseso. Ngayong naihain na po dyan sa camera ang impeachment complaint, nakikita ko dito mukhang kung uusad po itong prosesong ito, mukhang pupunta sila doon sa shortcut, no? 1/3 na miyembro po ng mababang kapulungan magbotohan. To be initiated dito po sa mambabatas na nag-endorso, Representative Percy Sindania. So, around 103 members.
aaksyonan kagad itong impeachment complaint. Itatransmit ito sa opisina ng House Speaker na diretso na ito sa Senado. Kasi tinitingnan natin dito yung panahon, yung araw, bayan, bago po ang February 11 na ito po'y opisyal, bayan na campaign period. So, limitado ang galaw ng mga mababatas na naghangad pong tumakbo na naman at maihalal uli bilang mga halal opisyal ng bayan. Okay, so ang proseso po nito batay sa Article 11 ng ating saligang batas sa ilalim ng Accountability of Public Officers. Ito na nga 1/3 ng mga kongresista. Ito shortcut na kailangan pumabor sa impeachment para ma-endorso ito sa Senado. Isasalang sa House Committee on Justice ang hinihaing impeachment complaint at investigahan kung may sustansya ba ito. Sige, dito muna tayo. Bye!